Good morning mga kababayan sa Pilipinas. Malapit na po ang eleksyon mga kababayan at atin pong tutukan ang mga kaganapan sa loob po ng ating bayan. Sa Davao po mukhang tagilid. Tagilid po ang Duterte family. Lalo na po sa mayoral race mga kababayan. Tagilid. Ang itong si dating Pangulong Digong Duterte. Well, sino ba naman ang boboto sa isang dating mayor na nakakulong ngayon sa dahig, nasa kulungan mga kababayan? Paano ka magkakaroon ng isang magandang leadership kung wala ka naman physically sa lugar? Ikaw ay nasa kulungan, mahirap po yun. Mga kababayan, lumabas po ang balita na ang mga barangay leaders ng Davao City ay sumusuporta po. They are backing Carlo Nograles mga kababayan. So, nako, iyak na naman. Iyak na naman ang mga DDS dito mga kababayan. Lalo na po yung mga taga Davao. Dahil karamihan sa mga barangay chairman sa Davao City ay sumusuporta sa kandidatura ni Carlo Nograles. Ayon po yan sa Politiko sa balita mga kababayan. So yan, mga kababayan, naku, parang nakikita ko po na isa-isa po silang mawawala sa eksena. Nawala si Digong, itong si Sara, pagdating po sa trial sa Senado. Pag ito po ay na-convict, nako, mawawala din po ito. Matatanggal bilang vice-presidente at posible po siyang makasuhan sa ating local court sa Pilipinas po. At posible din pong ma-pick up ng Interpol para po i-ship papunta sa The Hague mga kababayan. So ito po yung mga possibilities. Maaari pong mawala po sila sa picture. Mawala po sa eksena ang mga Duterte. At ito na po yung tinatawag nilang the downfall of the Dutertes. Yan. Marami po ang naghihintay dito mga kababayan. We are divided as Filipinos dahil po sa mga Duterte. Sana naman mawala na po sila sa eksena para magkaroon po tayo ng kapayapaan. Dahil ito pong umpugan ng administrasyon at mga Duterte, mga kababayan, itong si Sara, Duterte siblings. Ito pong umpugan na to kaya it's causing chaos sa ating pong bayan. Kaya dapat lang na mawala itong mga Duterte para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating bayan, mga kababayan. Kaya, we're hoping and praying na Nograles ang pumalit sa Davao City. Mga kababayan, sa ating mga kaibigan, mga kababayan sa Davao City, pagbigyan naman natin ang bagong mukha sa politika. Subukan naman natin ang mas bata na si Carlo Nograles. Itong si Mayor Duterte, dating Mayor Duterte, kahit manalo po siya, si Baste ang kapalit. Wala rin. Ayun nga po sa mga balibalita na laging lasing, very responsible. Of course, may hangover, natutulog, late na kung pumasok sa trabaho, hapon na, etc. etc. Sa mga taga Davao, hindi po maganda kung ang isang leader ay ganyan. Late nang pumasok, hindi niya nagagawa ang kanyang mga obligasyon. Wala. Naniniwala po sila na si Carlo Nograles, pag siya po naging mayor, siya po ay aakto ng mabilis, that he will show up and listen to the people of Davao City. Yan po ang pinaniniwalaan nila. Kaya saludo po tayo sa mga taga Davao na boboto sa mga Nograles, na magpapanalo sa Nograles
as mayor, si Mayor Carlo Nograles, mga kababayan. Tapusin na po natin to. Tuldukan na po natin ito. Ipanalo natin si Carlo Nograles as Mayor of Davao City. Subukan natin para malaman kung ano naman ang talento at kakayahan ni Carlo Nograles, mga kababayan. Gaya po ng sinasabi ko noon, nakakasawa din kung ang suot mo ay yun na lang, lagi mong sinusuot. Abay, babantot yan. Babaho yan, mga kababayan. Kung Duterte na naman, abay, sobrang bantot na yan. Kung pabalik-balik na Duterte, kada eleksyon, Duterte, wala. Walang mangyayari sa lugar, sa mga tao, sa serbisyo. Wala, mga kababayan. Kailangan natin ng pagbabago. Subukan po natin ang mga bago ngayon. Ganon din sa Senado, mga kababayan. Pareho lang din po yan. Kailangan natin baguhin ang Senado. Unti-unti po nating baguhin. Huwag na po nating iboto ang mga PDP candidates ni Digong. Ang mga pro-China. Huwag na po nating iboto ang mga traditional politicians na pabalik-balik po. Sila po yung may mga dinastiya. Alam niyo po kung sino po yung mga may dinastiya, sino po yung mga nagbibigay ng pera, sila po yung mga kurakot na politicians. Maliwanag po yan. Alam niyo na po kung sino po yung mga nagbibigay. Dapat magbago na ang Pilipino, magbago na ang mga voters, dapat maging mautak po tayo. Kung talagang gusto nating mabago ang pamumuhay, kailangan po natin baguhin ang ating mga iniluluklok. Maging matapang na po tayo, maging mautak. Sa mga nagbibigay ng pera dyan, tanggapin nyo. At huwag nyo po silang iboto. Hindi na po nila malalaman kung sino ang mga hindi bumoto. Makikita lang nila ang numbers na bakit ang liit ng aking mga butante, nagbigay naman ako. Pero hindi po nila maipipinpoint, hindi po nila ma-single out kung sino-sino po yung mga hindi bumoto sa kanila. Abay, kung tatanungin ka, sabihin mo, binoto kita. Yan ang sabihin mo. Talagang ipagpilitan mo, sabihin mo na binoto mo siya. Yun, wala na. Hindi niya po malalaman. Hindi po nila malalaman yan kung sino po yung mga hindi bumoto sa kanila. Kaya, mga kababayan, huwag po tayong matakot. Tanggapin ang lahat ng mga binibigay dahil pera din po yan ng bayan. At iboto po ninyo ang gusto po ninyo. Iboto po ninyo ang mga karapat. Dapat, iboto po ninyo ang mga matitino, mga kababayan. Mga kababayan, sa Lunes na, malapit na po ang eleksyon. Iboto po natin ang mga matitinong kandidato, mga makabayan na kandidato. Andyan po sila Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Luke Spirito, Heidi Mendoza, Arlene Brosas, Franz Castro, Leody de Guzman, Sani Matula, Madam Lidasan, at marami pa, mga kababayan. Sila po, kung sila ang ating binoto, panalo tayo, mga kababayan. Mas magandang, mas marami po ang ating kasama sa Senado para po mas malakas ang taong bayan. Kailangan po nating gapiin ang grupo nila Robin Padilla, grupo ng mga makaduterte sa Senado. Sila Peter Caldero Cayetano, mga kababayan, dapat po nating labanan. Dapat dumami po ang mga makabayan, ang mga matitinong senador, mga kababayan ko. Alright, mga kababayan, nanginginig na ang mga Duterte sa Davao dahil alanganin. Alanganin po ang leadership ng Duterte. Maaari pong maagaw ng Nograles dahil nga po sa balita na ang mga kapitan, mga barangay leaders ay sumusuporta, they are backing majority ang candidacy ni Carlo Nograles. Sana naman manalo, mapalitan ang Duterte at maipaupo ang karapat-dapat
Dapat magpalit tayo. Baguhin naman natin ang namumuno sa Davao City. Kahit po yung mga tawag nito, kahit po yung congressman, wag niyo na pong iboto yan. Nambubugbog, nananakit. Alam niyo na po kung sino po yung tinutukoy ko. Nambubugbog, nananakit, meron pong kahihiyan na ginawa. Iskandalo mga kababayan, lumabas po yung viral na video. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa isang congressman. Dapat karispe-respeto ka. Yung mga gawain mo dapat katanggap-tanggap naman, hindi yung ganyan na pangit tignan. Dahil dapat maging magandang example ka. Congressman Pulong Duterte, mga kababayan. Iboto po natin kung sino po yung kalaban ni Pulong Duterte. Iboto po natin ang mga bago, ang mga matatalino, ang mga may integridad, yung pong may paninindigan. Tama na po sa mga Duterte, sa maruming politika. Kailangan po nating baguhin ang ating mga leaders na nakaupo ngayon. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Ilang tulugan na lang, Mayo 12 na. Tayo po'y hahalal. Sana naman manalo ang mga matitinong kandidato, mga matitinong politiko para po sa ating bayan. Marami pong salamat.